nautusan ng 129 billion pesos worth of 25 tons of gold. Nasaan na ang 1.3 trillion na balor o halaga ng mga flood control? Nasabi ni Senator Ping Lacson, malamang sa malamang 80% ng mga kontraktor, mga kongresista din. Nasaan ang 1.3 trillion pesos na flood control na 2023 at 2024, yun ang kanilang budget na anod sa bulsa ng mga sakim at kawatan ng politiko? Yun ang tanong ng mamamayan ngayon, bakit tayo nandito sa EDSA? Nasaan po ang 500 billion pesos na Maharlika Fund? At ang kalahati niya nang galing sa SSS, GSIS, Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines. Nasaan ito, mga kababayan? Ito po ay panawagan ng mamamayan na dapat sagutin ng presidente at ng kanyang pinsan upang maibalik ang pagtitiwala ng mamamayan. Unang dahilan kung bakit tayo nandito, itigil na ang korupsyon sa gobyerno at papanagutin ang mga mandarambong at mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. And it should start the accountability with the President, not only with the Vice President na hinahanapan nila ng pundo na confidential fund. Number 2, bakit nagtipon-tipon tayo sa mapayapang pagtitipon sa EDSA Shrine? Upang magkaroon ng accountability at pagtigil sa abuso sa kapangyarihan ng Presidente at ng kanyang pinsan. Sapagkat ang rule of law at ang due process na sinasabi nila, sila mismong lumalabag nito. Pinapakulong ang mga resource persons kahit walang kasalanan. Samantalang ang mga kriminal at may mga pananagutan na convicted criminal ay hindi nakukulong. Kagaya ng komunistang teroristang si Franz Castro ng CPP, NPA, ND Party List na Alliance of Communist Teachers at mga kasabwat niya. So, dapat may pananagutan ng Presidente. Hindi lamang gamitin niya ang kanyang poder para sa kanyang mga barkada ng mga bilyonaryo at ang kanyang mga kasabwat na mga mayayamang pamilya at politiko. Pangatlo, kung bakit nandito tayo sa EDSA Shrine. Nandito tayo para sagutin ni Pangulong Marcos ang panawagan na rin at challenge sa Armed Forces of the Philippines. Bakit nananatili kayo na hindi umikibo at nagtatanong sa Pangulo ng Bansa kung totoo ba o hindi ang kanyang pagkalulong sa bawal na gamot bilang drug addict, President? The way it was declared kahagabi sa live press conference ni Pangulong Duterte. So iyan po ang tanong kung bakit nandito sa EDSA Shrine, mga pahayag yan at pagtitipon na dapat bigyang pansin ng gobyerno ni Marcos at hindi ibaliwala. Kaya nandito ang voluntaryo, mapayapa at sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Ang EDSA Shrine ay pagtitipon para sa panalangin at pagkakaisa at pagbabago, hindi para manawagan ng kaguluhan at mga pag-aalsa, kundi mapayapang pagpapaabot ng sentimiento at damdamin ng taong bayan. Ito po si Ka Eric. Nananawagan kami na pumunta kayo sa EDSA para magsama-sama, magtipon-tipon sa isang mapayapa at mapanalangin at matiwasay na panawagan ng pagbabago sa ating bayan na magsisimula sa pagbabago ng liderato at pagwawala na ng maruming laro ng politika at mga abuso sa kapangyarihan sa ilalim ng gobyerno ni Mr. Marcos at ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan na inireklamo na ng taon. Thank you, Kay Eric. Bye! Thank you, Kay Eric. Thank you, Kay Eric. Balik ako mamaya.